Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta, at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinapatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok. Hinahangad pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinulugsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kaniyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Para po sa mga Hudyo, ang sentro ng kanilang buhay ay ang batas ni Moises o yung tinatawag na Torah. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng batas, ipinapahayag ng Diyos ang kaniyang sarili at sa pamamagitan din ng mga batas, nananawagan siya na sundin ang kaniyang kalooban.
sa tulong naman po ng mga propeta, nakukumpleto at masigit na napagtitibay ang mga batas. Kaya nga ang laging panawagan ng mga propeta ay ang panawagan ng pagbabalik loob sa Diyos. Dahil ang Diyos puno ng awa at habag. Hindi po hinangad ni Jesus Nazareno na burahin ang batas at propeta. Sa katunayan, binigyan ni Jesus Nazareno ng katuturan at kaganapan ang mga batas at propeta. Subalit, maliwanag nating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang kaniyang pahayag. Ipinagtayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Ano pong ibig sabihin nito? Ang Diyos Ama nagsugo ng mga propeta para maging tinig ng Diyos, subalit hindi tinanggap ng tao. Uulitin ko po, ang ating Diyos Ama sa kaniyang kabutihan at kagandahang loob, nagsugo ng mga propeta upang maging tinig niya sa sambayanan. Subalit anong ginawa ng mga tao? Hindi pinakinggan ang mga propeta, pinakinggan ang kanilang mga sarili, pinagtabuyan ang mga propeta at kanilang ipinapatay. Kaya nga po, ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ganito rin ang ginawa ng mga tao. Isinugo si Jesus sa ating mundo bilang maging dakilang propeta, bilang maging tinig at mukha ng awa ng Ama. Pero anong ginawa ng mga Hudyo, ng mga Pariseyo at ng mga Saduseyo? Hindi siya tinanggap. Kaya sa ilang araw na ating pagninilay, napakinggan natin sa ating ebanghelyo na walang patid ang pagtuligsa ng mga Pariseyo kay Jesus Nazareno, sapagkat hindi nila tinanggap ang presensya ni Jesus bilang pangunahing sugo ng Diyos Ama. Bakit ito ginawa ng mga Pariseyo? Dahil mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Dahil sa katigasan ng kanilang puso. Dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Hindi nila tinanggap ang dakilat huling propetang isinugo ng Diyos Ama, si Jesus Nazareno. Kaya ang kinahantungan ng buhay ni Jesus Nazareno, ipinapatay ng mga dalubhasa sa batas. Ipinapatay ng mga eskriba. Ipinapatay ng mga Pariseyo at mga Saduseyo. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang hamon sa atin sa araw na ito ay makinig at isabuhay ang aral ng Diyos. Ito ang hindi ginawa ng mga tumuligsa kay Jesus Nazareno, sapagkat ang sariling tinig nila ang kanilang pinakinggan at hindi ang tinig at kalooban ng Diyos. Kaya dalawang mahahalagang bagay sa ating pagninilay sa araw na ito. Unang-una, pakikinig. Mahalagang makinig muna tayo sa salita ng Diyos. Pag-aralang mabuti ang kaniyang salitang
nagbibigay buhay. Ikalawa, pagsasabuhay. Hindi po lahat natatapos sa ating masusing pakikinig. Nararapat magsabuhay tayo ng mga utos at aral na ating napakinggan. Ang mga aral na ating dinala sa ating puso, nararapat makita sa ating pagsasabuhay, nararapat tumagos sa ating mga kamay. Tayo mismo dapat marunong sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi lang basta pakikinig. Kaya nga kung tayo ay marunong makinig at magsabuhay, tiyak yon, hindi tayo mahihirapan sa ating paglalakbay dahil siguradong gagabayan tayo ng mga turo at aral ni Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung gusto po nating maging dakila sa kaharian ng Diyos, ipalaganap natin ang mabuting balita ni Jesus Nazareno sa pamamagitan, unang-una, ng masusing pakikinig at ikalawa, ang pagsasabuhay ng mga aral at turo na ating napakinggan kay Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.